Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nakipaghiwalay si Ila kay Jan nang malaman niya ang relasyon nito kay Monica. Napalayas din si Jan sa kanilang bahay. Naiyak si Ila sa naging kinahinatnan ng kanilang relasyong mag-asawa. Nagsama sina Jan at Monica kung saan iniwi niya ito sa kanilang bahay. Dahil hindi sang-ayunan ang ama ni Jan ang gagawin niya, umalis ito at nakitira sa mga ibang anak. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Saan Ako Nagkulang? Sa dula nating Himig ng Pag-ibig. In my heart. Bakit ganun ang kapalaran niya? Nagmahal siya ng lubusan, pero ano ang naging kapalit? Kaya galit ako sa lalaking iyon. Pero paano kung babalik? Ano? Anong babalik? Oo. At nagsisisi siya halimbawa man sa kanyang nagawa. Huwag lang niyang subukan at baka magiging kriminal ako. Ano? Maliwanag ang sinabi ko. Hindi bale, matanda na ako. Kahit uupo na lang ako sa bilangguan. Kulas. Kaya parang awa niya. Huwag na siyang magpakita. Kung ano ang sinabi ko, gagawin ko. Kulas, huwag ka nang magsalita ng kanyan. Huwag na nating pag-usapan yan. Tama na. Ikaw naman kasi, kung ano-ano ang naaalala mo. Siya nga pala, ang apo mo. Nasa kwarto nilang mag-ina, nakatulog. Mabuti na lang at mabait ang apo mo. Pero, bakit ganun ang tatay niya? Paano kung sa paglaki niya ay hanapin niya ang kanyang ama? E di sabihin natin ang totoo. Asan si Junior, Hela? Bakit? Ay, may pasalubong ako sa kanya. Cardo, marami ka nang binibigay sa anak ko. Nakakahiya. Malit lang na bagay yan. Ang mahalaga, masaya ang bata. Cardo? Alam mong naghanap siya ng pagkalinga ng isang ama. At kahit papano, maramdaman niya yan
sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng mga binibigay ko. Bakit ginagawa mo ito, Cardo? Mahalaga sa akin ang anak mo. Ganyan din ang kanyang ina. Ano? Alam mo naman yan, di ba? Maswerte lang si Jan dahil siya ang sinagot mo. At mas malayong may hitsura at kakayahan kumpara sa akin. Cardo, wala akong magagawa. Dahil sa kanya ko naramdaman ang walang hanggang pagmamahal. Naintindihan ko. Bilang isang nagmamahal, kung ano ang nagpapasaya sa kanyang minamahal, ay siya ring magpapasaya sa kanya. Salamat at naiintindihan mo, Cardo. Pero ngayon na naghihirap ka, parang bumabalik ang aking naramdaman. Cardo, Hindi ko itatanggi. Ikaw pa rin ang siyang nilalaman ng aking puso. alam kong mahal mo ako, Cardo. Pero, pasensya ka na. Maintindihan ko. At huwag kang mag-alala. Hindi ko gagamitin ang oportunidad para gambalain ka dahil sa pagmamahal ko. Salamat talaga at naiintindihan mo ako. Noon pa, naintindihan na kita. Ngunit, payagan mo sana ako na ibaling ang aking pagmamahal sa iyong anak. Pahintulutan mo sana ako na ipagpatuloy na ipadama sa anak mo ang pagkalinga ng isang ama na alam kong ikakatuwa niya. May itatanong nga ako sa iyo, anak. Ano yun, Inay? Napansin namin ng tatay mo. Palagi ang dalaw ni Cardo sa bahay. At palaging may dalang pasalubong sa anak mo. Inay, napamahal na raw siya sa aking anak. At napansin ko rin, bakit hanggang ngayon, hindi pa siya nag-asawa. Anong magagawa natin kung hindi pa siya nag-asawa? Hindi ba nanliligaw siya sa iyo noon? Ha? Opo, Inay. Oo, pero ang walang hiyang si Jan ang sinagot mo at naging asawa mo. Opo, Inay. Pero anong ginawa niya sa iyo? Naalala niyo ulit yan, Inay? Si Cardo na lang sana ang sinagot mo noon. Mas mabait kaysa kay Jan. Inay, Pero sa ngayon, naghihirap ka. Kalbaryo ang bagsak mo. Girl, I need you. I need your love. Oo, maalala ko. Nanligaw si Cardo kay Ella. Pero iba ang nagustuhan ng anak mo. Sa kanya niya naramdaman ang pagmamahal. Pero anong nangyari sa kanya? Pero ayaw niyang maipaalala sa kanya yan. Ba't ba hindi niya pinili si Cardo? Ay, wala tayong magagawa kung hindi siya ang minahal niya. Kung minsan, hindi maganda ang bugso ng damdamin ang pakinggan. Kailangang pairalin din ang isip o ang utak. Oo naman. Kaya nga nasa taas ang ulo na siyang kinalalagyan ng utak. Para sa ganon, bago sunduin ang damdamin at pairalin muna ang utak, mag-isip muna tayo, ganun yun.
Ganun ba? Hindi ko alam dahil hindi na ako interesado sa kanya. Oo, 1 taon na nawala sa kumpanya namin. Hindi namin kasama. Ganun pala. Marami na siyang absent. At nalaman ng boss, ayun, Ha? malas daw sa kanyang negosyo ang ganyang mga tao. Nasa La Union yata siya eh. Doon siya nakahanap ng ibang trabaho. Ganun? At pinalayas siya ng kanilang ama sa kanilang bahay. At iyan din ang gusto ng mga kapatid niya. Hindi raw dapat ang tatay nila ang aalis sa kanilang bahay. Iyan ang napapala ng mga kagaya niya. Mula noon, wala na akong narinig sa kanya. Sigurado ako, kasama niya ang kanyang babae. Sige lang. Pero nagdududa ako sa babae na yon. Bakit naman? Sa totoo lang, tinukso niya rin ako minsan. Pero hindi ko siya pinatulan. Ganun? At may nasabi sa akin ang isang katrabaho namin. Nakita raw nila ang babae na may kasamang lalaki at may sasakyan. At very sweet daw sila. Ano? Ano sinabi mo dyan? Miss ko na ang anak ko at gusto kong magbakasyon sa lugar namin. Ang anak mo ba ang mismo o ang asawa mo? Ano ka ba naman? Mahigit 2 taon na iniwan ko sila. Wala na kami. Anong malay ko? O, gusto mong umuwi dahil gusto mo siyang makita ulit. Ang anak ko ang namimiss ko, hindi sila. Sabihin mo lang kung mismo na siya. Gusto mo makita ang asawa mo. Sige, balikan mo. Payagan naman kita eh. Ano? Sabihin mo lang kung babalik ka na sa kanya. Samahan pa kita. Bakit napunta dyan ang usapan natin? Totoo ang sinasabi ko, hindi ba? Anong alam ko kung gusto mo uli siyang balikan? Sa tingin mo, tatanggapin pa niya ako? Kung babalikan ko siya? Malay ko. Pero syempre, kung mahal ka niya, tatanggapin ka ulit. Wala akong planong ganyan, Monica. Sigurado ka. Sabihin mo lang, ulitin ko, hindi kita pagbabawalan. Pahintulutan kitang pumunta doon dahil kaya kitang palitan ng kahit ilan. Monica? Oh, nagulat ka. Kahit ngayon, kung gusto kitang dagdagan, pwede. Madali lang yan. Sa ganda kong ito, maraming nagkakagusto sa akin dyan. Ano? Mas malayong may bibigay siya sa akin. Iyan ang huwag mong susubukang gawin dahil papatayin kita. Papatayin? Tinatakot mo ako? Tinalikuran ko ang pamilya ko dahil sa'yo. Pagkatapos, lulukuhin mo lang ako. Hindi maaari, Monica. Oy, huwag mo akong pagbantaan ng ganyan dyan. Dahil hindi mo alam kung ano rin ang gusto ko o kaya kong gawin. Wisit, kakainis. Hindi ko na matiis ang ganitong klase ng pamumuhay. Wala akong magagawa. Nagkasakit ako. Kaya pinalitan nila ako. Naalis ako sa trabaho. Pero maghahanap ulit ako ng ibang trabaho. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung wala ka pang maibibigay sa akin na pera, pasensyahan na lang tayo. Huwag mong gawin ang ganyan. Maawa ka sa akin. Alam mo naman na hindi pa ako lubusang gumaling sa sakit ko. Paano? Paano naman ako? Kawawa naman ako, no? Pero... Wala nang maraming pero dyan. Lalabas ako ngayon. Subukan kong dumiskarte.
Ano? At kung makahanap ako ng makapagbibigay sa akin ng kailangan ko, sorry na lang sa iyo dyan. Hindi ko kaya ang ganitong pamumuhay. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kahina. Aber, ngayon na alam mo na anong gagawin mo? Tinalikuran ko ang pamilya ko. Pero ganito ang gagawin mo sa akin? Ay! Bitiwan mo ako! Nasusaktan ako! Patayin kita? Ayop ka! Ayop ka! Yan ang dapat sa'yo. Sinaktan mo na nga. Sinampal mo pa ako. Yan ang mapala mo. Patawarin mo ako dyan, ha? Pero bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na kung mamatay ka dyan sa gutom. Girl, I need you. I need your love. Oh, ano ito, Cardo? Para sa inyo po. At ito'y para kay Junior. Ah, Medyo binagyan ako ng kumpanya na nagtatrabahuan ko ng bonus. ay, buti pa sa'yo. Share your blessings po. Mahirap po kasi kung sinasarili ang biyaya. Ay, totoo ang sinabi mo. Sige po, hindi na ako magtatagal. May kailangan pa kasi akong puntahan. Ay, sige. At kumusta na lang, Kaela? Nag-grocery kayo, inay? Sinabi ko naman sa inyo na mag-grocery ako kapag sumahod na ako. Hindi ako nag-grocery, anak. Binigay yan ni Cardo. Ano? Pero hindi siya nagtagal. May pupuntahan pa daw siya. At may binigay pa siyang damit ni Junior. Oh, ayan. Ano ba naman si Cardo? Hindi niya kailangan gawin ito. Anak, Wala siyang dahilan para gawin ito, inay. nagtapat siya sa tatay mo. Kaya may dahilan kung bakit ginagawa niya yan. Mahalaga daw kayong mag-ina sa kanya. Pero sinabi ko na sa kanya na ayaw ko nang magmahal. Anong magagawa natin? Ala, hindi mo hinihingi ang mga yan, pero taos-puso niyang binibigay. Tanggapin mo. Oo, pero inay, nakakahiya. Si Monica ang tumatawag sa akin. Ngayon lang siya napatawag. Hello, Monica. Napatawag ka? Oo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na wala na kami ni Jan. Ano? Iniwan ko na siya. Bakit? Anong rason? Ha? Pero mo, muntik niya akong patayin. Buti na lang nakawala ako. Ano? Ayaw ko na sa kanya. Lalo pat hindi niya maibigay kung anong kailangan ko. Ang ibig mong sabihin, Nagkasakit kasi siya at hindi nakapagtrabaho. Naalis sa trabaho. Hindi ko gustong mamatay sa gutom. Kaya ayun, iniwan ko na. Monica, Huwag kang mag-alala, Cardo. Maganda ako at kaya kong palitan agad ang kaibigan mo. ano? Sige, sabihin mo lang sa asawa niya. Ibabalik ko na sa kanya si Jan. O sige, bye. Sinabi ko na ito noon kay Jan. Pero hindi siya nakinig sa akin. Ako pa ang naging masama.
Magpapakalasing ako. Ang sakit ng nararamdaman ko. Bakit mo nagawa sa akin ito, Monica? Ano kayang gagawin ko? Ipapaalam ko kaya kay Ella ito? Anong nangyari kay Jan? Kakausapin ko si Ella. Tignan ko kung ano ang sasabihin niya kung sakaling babalik si Jan sa kanya. Naparito ka, Cardo? Oo, gusto kitang makausap. Kung tungkol sa pagmamahal mo sa akin, pasensya ka na. Nangako ako sa sarili ko na sarado na ang puso ko pagdating sa pag-ibig. Ella, Ibubuhos ko na lang ang atensyon ko sa aking anak. pangako. Hindi mauulit ang nangyari sa'yo kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag ka sanang masasaktan kung sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko tatanggapin ang pagmamahal mo, Cardo. Sige, naintindihan kita. Salamat. Pero may tatanungin ako sa'yo. Ano yon? Kung sakaling babalik si Jan at hihingi ng tawad sa'yo, tanggapin mo pa ba? Ano? Bigyan mo pa ba ng pagkakataon? Bakit ganyan ang tanong mo, Cardo? Mahigit 3 taon na niya kaming iniwan at hindi nagpakita. Sa tingin mo, tatanggapin ko pa siya. Ella, Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Ano, Cardo? totoo palang may sakit ka, Jan. Paano mo nalaman na may sakit ako? Sa taong minahal mo at kinabaliwan mo. Si Monica. Ang walang hiya. Akala ko, totoong mahal niya ako. Pero hindi pala. Ang pera ko lang pala ang habol niya. Maalala mo ba ang sinabi ko noon sa'yo? Pero nagalit ka pa sa akin. Ang akala mo, gusto kong agawin sa'yo si Monica. Oo. At patawarin mo sana ako, Cardo. May kasalanan ako sa'yo. Ngayon ko pinagsisisihan ang pagkakamali ko. Hindi kayo mag-asawa ni Monica. Yan ang lagi mong tatandaan. Kaya madali ka lang niya talikuran. Ang walang hiyang babae. Mapapatay ko siya. Sa'yo rin naman. Asawa mo sa Ella. Mayroon kayong anak, pero tinalikuran mo pa. Si Monica pa kaya? Sa tingin mo, hindi kanya kayang talikuran kung kabit mo lang siya? Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na kaganapan? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang susunod na yugto ng lingguhan nating kwento na pinamagatang Saan Ako Nagkulang? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa pluma at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio.
Bumbo